So guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share, at ilagay natin sa playlist. Kahit kayo mga viewers kayo, like nyo na rin to guys. Support us, our channel. Kahit pag-like lang guys. Comment. Okay, thank you po sa pag-subscribe. So, ito yung video natin na sinabi ko, how to cope with stress. Ano pa to mga 2000s pa siguro ito na libro. Sa libro pa to ng nanay ko This concept ko how to cope with stress. You can cope with stress. Doktor ang nagsabi nito guys. Sabi niya dito doktor to mga medical ngayon naintindihan ko na. Dati hindi ko naintindihan kasi bata pa tayo, mga 20s, walang alam sa medical, hindi pa natin naintindihan yung mga doktor. Yung bago ka makaintindi nito is mayroon ka pinatagdaanan sa medical talaga, sa mga anatomy or physiology, talagang naintindihan mo yung mga medical. So ngayon naintindihan ko, parang pastor to siya, Dr. Arman T. Fabela. So ito, luma na to na libro, mga mga SDA ito So ang sabi niya dito guys, na yung kape, yung magkain ng sobrang matatamis, sobrang alak, dapat umawa, mag-exercise, magdarasal, dapat may time na magpahinga, day off. Yun ang sabi guys. At ito, meron tayong gemstone. Mahilig tayo sa mga bato dati, sayang. Hindi naman ito ganun kadali dito magkuha. Itong mga diamond, mga aquamarine, precious opal, aquamarine, diamond, amethyst. Sayang lang, di ba? Okay lang, pag may buhay, may pag-asa pa. Yun lang tandaan ko guys. At saka dito, ito yung Boston Sea. Hanap ko to. Ayan. Pero ngayon, aywan ko lang to medyo nasa PGH to. Ito si Tamayos Agro. Yan, dito. Tapos ito si tawag ito. Si 24 Alkaline Sea, non-acidic. Nag-search din ako acidic din tayo dito sa test natin. Talagang malapot ang dugo. By 2023. Yung lang, constipated, lack of water, pero noon pre-diabetic. So, negosyo talaga mga health daw. Pero marami din naniniwala sa herbal Pero yung masasabi ko na ligtas talagang may kaalaman. Kasi kung wala din akong alam noon, pero bakit hindi tayo nag-asawa ng maaga? Kasi sa spiritual life and the topics in life, bakit hindi tayo nag-asawa ng maaga? Kasi nag-explain na ng magulang ko, ng mga kapatid ko, nakita ko talaga, nagbabantay ako sa kanila, tinulungan ko rin yung bahay yung bahay namin, taga-linis, taga-luto, taga-bili. So nakita ko guys, nakita ko ang buong storya. Then nakita ko sa ibang tao, nag-i-interview, na explain. Then nasabi ko, nakita ko na talagang kawawa talaga pag hindi ka nag-asawa ka ng maaga din hindi ka naghanda. Ikaw talagang kawawa. So siyempre pag may bata ka na, magtrabaho ka na para sa kanya, di ba? Ngayon yung kinikita mo pera tama lang sa pangpili mo, di ba? Sa mga konti lang bibigay sa bata o doon na sa bata mo, or yung bisyo mo mawawala ng iba, may purong pangbisyo. Itong nagbibigay nito si Deacon Jake, si Deacon Jake Rosales dito, na kawawa siya sa simbahan, believer siya din. Sinabi niya yung kwento, yung story niya sa akin, pero patay na siya ngayon. Naawa nga ako na matanda na siya, pinabayaan na sa magulang niya, sa mga anak niya. Kasi sabi niya, nagbibisyo kasi siya. Ninamin niya, nagdodroga talaga siya dati. Nasobraan. Balang sabi niya, nasunog yata ang utak niya. Then pagkatapos, makalimutin na siya. Then masakitin na siya. Then katapos nung nagbibisyo siya, naubos na yung pera niya, yung mga kabataan niya. Yung pagtanda niya is nagbibenta na lang siya, wala na siyang matuluyan na bahay. Ito, hiniram ko to sa kanya 2019 or 18. Then hindi ko na nabalik guys kasi nag-pandemic yun Hiniram ko to, then in-scotch ko na. Pero maganda tong for life. Akala ko sa iba yung Usana Iba rin to pala, yung for life pala yung sabi niya. Naawa ako sa kanya kasi magkuha tayo ng lesson sa kanya, si Deacon Jake, na yung kabataan niya is inuna lang yung bisyo niya. Inamin niya na may mali siya, may kasalanan siya noon. Sana patawarin siya ni God Yahweh na ganun ang nangyari sa kanya. Yun, inaamin niya may mali siya. Inuna yung bisyo niya, na pabayaan yung anak niya.
Then hindi siya nagnegosyo dati, nagtrabaho lang siya. Nung nagtrabaho siya sa abroad, umuwi na siya kasi may naramdaman na siya, may mga karamdaman na may mga sakitin. Wala siyang naipon na pera. Mostly, maraming ganun na mga tao ngayon, pare katulad ni Deacon Jake na mas inuna nila yung bisyo, hindi nila binigyan ng suporta ang anak nila, yung asawa nila. Mas inuna nila yung mga barkada, mga friends. Hindi nila inuna ang friends, hindi nila inalagaan yung kalusugan nila. Mas inuna nila yung bisyo. Then i-expand lang natin, may iba na kain ng mga processed food, hindi kumakain ng gulay. Kagabi naggulay kami ng sabaw na daon. Sinabaw ang gulay na malunggay at saka alugbate. Isda at saka wala akong magic sarap, mga asin lang, saka tanglad. O yun. Kinain namin na pritong isda, konti. Yun. O yun lang ulam namin, kanin. Yun lang po guys na masasabi ko po na talagang totoo talaga para hindi ko maraming taong ganun, common. Ngayon na matanda na siya, nagsisi. Pero sabi ko, kasi nagalit siya sa akin Parang naano ko siya na, bakit ganun? Parang binabayaan mo yung pamilya, pero gusto niya ibalik yung oras, pero hindi niya na mababalik yung oras, yung time. Hindi na niya maibabalik pa na tumanda na siya, wala na siyang malapitan na anak. Sinabi ko din niya, pinsan namin si Telia na i-focus na lang sa kanyang anak. Diba? Kung wala ka ng panahon mag-love life, focus mo na sa anak. Alagaan mo yung sarili mo, mag-ipon-ipon, magnegosyo, diba? Maghanda ng skill. Parang madali tayong magbisyo Dali tayong, kasi nasistress ka, wala kang alam. Hindi mo alam yung mga kakainin mo, basta kain ng kain lang, diba? Kailangan natin ng kaalaman. Yun pagkatapos, yun ang kawawa, pero hindi ko kawawa, naawa ako sa kanya Paginitan pa siya doon sa simbahan bago siya namatay. Then tapos doon 2019 pagka 2020 nag-lockdown, nag-pandemic talaga noon. Namatay siya sa high blood talaga noon. Kasi pag tumanda na kasi tayo mga tao, paghandaan talaga yan kasi magkakasakit ka. Kasi napabayaan niya dahil sa bisyo. Yun, inaamin niya talaga niya na nagdodroga talaga siya. Inaamin niya na yun talagang ako, nasaktan yung puso ko na gano'n na nangyari sa kanya. Wala din akong maitulong sa ganong sitwasyon. Mawain ako matulungin Pero hindi tayo gumawa ng kasamaan, diba? May iba maawa sa babae pero kinakabit. Hindi tayo ganun. Stick to one lang tayo sa ating loved ones sa only one woman lang Yun na, asawa lang. Kung sa future times or ganun, yun lang din na tayo, hindi tayo madali lang maggawa ng kasalanan, kalukuhan, mga bisyo. Pero yung aayusin mo yung dinig mo, yung yung mga dunog ba ito, mga pangalan mo na malinis, hindi ka gumawa ng kalukuhan, kasamaan, mahirap nang ayusin yun. Mahirap nang i-fix na madaling gumawa ng kalukuhan, mag-secret, pero yung iaayos mo yung buhay mo, yung pangalan mo, yung pagkatao mo, hindi nabibili sa pera yan. Ang kabutihan na talaga, ang good habits, yun ang magliligtas sa atin. Diba? Hindi naman tayo pala bisyo talaga, o pala droga, or pala inom. Kasi kalawang yun sa buhay Yun ang sisira talaga sa buhay mo. Tapos bago mag-asawa talaga, mag-build po, sa kasal muna, tapos hindi nagbibihagad. Sa akin lang, sa style ko, skill talaga, tisda at saka business at savings talaga. Yun lang muna, then planuhin kung anong mga year, pangalan ng bata. Yun kasi yung kailangan Kasi yung iba, hindi talaga, yun maraming nagkakaproblema kasi excited. Then hindi nila alam yung pinasukan nila. Then pagkatapos, noong may bata na sila, sabay-sabay na ang gastusin. Renta, pagkain, tubig, kuryente, di ba, mga pagkain mo pa, mga ulam mo pa, mga basic needs mo pa, magkakasakit pa, lubog ka pa sa utang. Siyempre, wala kang source of income Hindi ka pa nagkasweldo or sumahod or kumita ng pera, o may sweldo ka nga pero tama lang sa pagkain mo, din may mga pangailangan ng bata mo, mahirapan ka sa gastusin. Yan ang mga reality talaga ngayon na nahihirapan din. Then di naman ganun kalaki ang sweldo mo, di naman ganun then plus nagkakasakit ka pa, plus
may mga emergency, di ba? Maghihiram yung mga relatives mo, mga kamag-anak mo. So, wala kang maligosyon na pagkakitaan. Then yung bata mo, may pangailangan yun araw-araw. Di ba? Yun lang na daan ng iba na dahil sa hirap ng buhay or easy lang talaga, or yung iba nagbebenta na lang ng droga or nag-pusher na lang kasi easy money lang eh. So ganoon kaliit lang, 30k na, 50k, pero alam nating masama yun, nakakasira ng buhay talaga yun. Ang problema lang din dyan sa mga nagdodroga dyan, pinaasa lang nila yung bata nila na ganun lang ang buhay, ganun lang kadali. Di nila pasisipagin, di nila paaralin, di nila paipunin o papanigosyuhin. Yun lang din, sinasanay nila ang buhay na parang easy lang. Yun lang din ang kawawa dyan, yung mga batang lumaki na hindi naturuan sa buhay. Yun lang inaasahan nila. Yun lang din na ako sa nakikita natin sa sitwasyon ngayon, maraming ganung tao. Umakapit na lang sa kasamaan kasi gusto nila, easy lang. Pero easy lang din ang buhay nila. Dali din masira din. Yun lang din na ako naawa ako para nakikita ko kung nababalyo ba natin yung buhay ba natin, how much we value ourselves, diba? Madiabetic ka na, putol mo ng paa mo 100 to 200k, diba? Kulang pa yun. Na saan ka kukuha ng pera mo dahil nagkasakit ka? Saan mo ikuha ng gastos? Pang lifetime na yan eh. Yun ang napakahirap. Mahirap kumita ng pera. Ipupunta lang sa ospital doon. Hindi naman sinasabing masama ang ospital. Mahirap i-explain. Bakit? Di ba? Naririnig mo pala ngayon, na-stress ka nga eh. Di ba? Paano na lang kung sa iyo yan, sa iyo yan, sa atin yan nangyari? Di ba masakit? Di ba? Na we only live once, maiksi lang yung oras natin at buhay sa mundo. Sinayang lang natin, parang nadaya lang tayo ba? Na-cheat lang tayo. Diba? Kawawa, diba? Kawawa ang mga bata. Yun lang din na ako naawa. Wala kang time sa kanila. Kasi may pangailangan talaga araw-araw yan. Totoo. May gastusin talaga yan. Naiipon yan. Hindi man pwede yan na talent din yan. Kasi kahit gaano pa karaming pera mo, 50k or 100k, sabi ko pa ni Sir Boy, sa pinsan ko, kahit gaano pa nakalaki pa yung pera mo, pag wala kang financial management, kaalaman sa pera, paano maghawak, paano mag-budget, paano mag-invest, paano mag-business, paano mag-savings, wala lang din yan. Yun lang din na, alam mo, it's not a matter how much you income. Sabi pa ni Chinkitan, di ba? Yun lang din masasabi natin na hindi naman tayo nagmamagalikan dito, nagmatalinuhan dito sa YouTube. Sinasabi lang natin ang katotohanan, the reality. Na ang reality, sometimes meron kang i-compromise. Siguro bakit ka nagbibisyo? Baka sa self curious lang nimo, or baka sabi lang ng ibang kapitbahay mo, mga kaibigan mo, baka na-addict ka lang talaga. Mahirap lang maging ma-addict na sa isang sitwasyon din. Wala eh. Maraming ma-offense dito eh. Pero di naman tayo sinasabi ko lang to sa mga kabataan para kaganda ang buhay. Diba kung marami na mga naghihirap sa mundo, ang hirap na kumita ng pera. Din kung may pera ka, hindi naman ganun kalaki. Pupunta lang sa mga pangailangan mo araw-araw, buwan-buwan, kada linggo. So ang iba mananakaw pa, ang iba dahil sa nalulungkot sila, pupunta lang dun sa mga arcade games. Nalulungkot na sila doon, pupunta na sa droga, sa casino, kasi hindi nila naintindihan yung sarili nila. O ang iba, inuubos nila sa loto, sa mga sugal. Totoo, mga online gaming. So totoo, pero yun lang eh, maraming taong ganun ngayon. The reality, maraming taong ganun na nagmamasakali. Pero sa akin lang, sinalihan ko lang talaga, loto lang kunti-kunti talaga. Pero mag-iipon pa rin, magsisavings pa rin. Hindi pwede na iubos mo lahat ang pera mo. Nagmamasakali lang yun, diba? Pero itong mga sinasabi kong pag-iwas sa bisyo, mag-prepare ng skill, mag-negosyo, at umiwas sa mga bisyo, malaking tulong na yun guys sa iyo sa future. Tapos hindi ka mag-asawa ng maaga talaga, magastos talaga yan. Wala ka pang kita, butas na yung bulsa mo. Kahit ano ipasok mo sa bulsa mo, pag ipasok mo na ng pera yan, wala kang matira na sarili mo.
nandun na lahat sa bata mo. Then pag yung pagkalaki ng bata mo, sigurado ka ba na yan ba ay mabait, matino, mayroon ka bang time? Hindi mo masasabi yan paglaki na yan. Then kung marunong ka ba magturo ng bata mo, yun lang din na nahirapan ka din. Ngayon, tumanda ka, may edad ka, nagkakasakit ka na, may diabetes na, may Alzheimer na. Let's face the reality. Bakit kaya? How and why? Okay, like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po. Tuloy natin sa ating sa next part po. Umabot na tayo ng part 93, 94. Thank you po.